Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at ito pag-usapan po natin itong isa sa pinakamahalagang balita na nakita po natin mga kababayan na kung saan meron po tayong nakitang post na isang paalala dito po sa chairman mga kababayan ng Monetary Board na si Sir Eli Rimulona Jr. sa gitna po ng banta sa AMLAC. So ngayon sabi po dito sa nakita po nating balita, galing po dito sa latest news, AMLAC sa gitna ng banta. Isang paalala para kay Eli Rimulona Jr. na siya ring tagapangulo ng Monetary Board. Panindigan ninyo ang inyong posisyon. Ang institusyong nasa ilalim ng inyong pamumuno ay umano'y nahaharap sa isang tahimik ngunit determinadong pagtatangkang pasukin ang mga depensa po nito. May mga bulong-bulungan sa loob ng mga bilog na pananalapi at patakaran na isang bilyonaryong negosyante sa industriya ng sugal ang umano'y nagsisikap palawakin ang kanyang impluensya sa makinarya ng financial intelligence ng bansa. Ang target ay sa mga usap-usapan ay ang Anti-Money Laundering Council or etong AMLAC, ang mismong ahensyang inatasang tumunton sa mga maruruming pera. So ibig sabihin mga kababayan, meron daw po ditong isang malaking business tycoon pagdating po sa sugal mga kababayan ang nagtatangkang kontrolin ito pong AMLAC sa pamamagitan ng pagpapasok mga kababayan ng mga tauhan po niya or mga tao na susuporta sa interest po niya mga kababayan. So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, ang sinasabing estratehiya kontrolin ang mga bantay ng sistema. Ay sa mga source na pamilyar sa sitwasyon, isang kilalang tycoon na may napakagarbong kasino na nagbibigay liwanag sa Manila Bay ang sinasabing kumikilo sa likod ng mga eksena upang impluwensyahan ang mga desisyon sa pamunuan ng AMLAC. Ang umanay layunin, mailagay sa mga posisyon ng mga taong may simpatya sa kanyang interes upang maimpluwensyahan ang direksyon ng pagpapatupad ng batas laban po sa money laundering sa bansa. So ngayon mga kababayan, kung mapapansin po ninyo, maliwanag naman po na sinabi po natin kanina na may isa pong malaking negosyante o business tycoon na namamahala o nagninegosyo ng sugal mga kababayan or may kasino ang gustong kontrolin ito pong AMLAC at ang estratehiya po nilang gagawin mga kababayan magtatalaga po sila o magpapasok sila ng mga taong may simpatsya sa kanila at handang sundin yung mga interes po nito pong negosyanteng ito. Di po ba? Ganyan po ba mga kababayan katindi ang determinasyon ng negosyante po na ito? Kaya pati itong AMLAC mga kababayan talagang gustong pasukin at kontrolin para nga naman mga kababayan yung mga maruruming pera na dumadaan po o pumapasok po sa kanilang negosyo mga kababayan hindi na po matunton or bantayan ng AMLAC kapag ka ang nailagay po nilang mga tao yung may simpatya po sa kanila o madali nilang kontrolin mga kababayan dahil nga may utang na loob sa kanila. So ngayon sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Upang maisakatuparan daw mga kababayan, ang di umanay planong ito ng tycoon ay may tatlong matataas at makapangyarihang opisyal na sinasabing ginagamit. Ang isa ay may malawak na kapangyarihan laban po sa mga tiwaling opisyal at ang isa naman po ay aktibong sangkot sa investigasyon ng mga pinaghihinalaang may kinalaman sa flood control scam at ang ikatlo ay may tungkuling tiyakin ang kita para sa pamahalaan. Gayunpaman, ang tatlo ay nagkakaroon ng ugnayan sa iba't ibang panahon sa Philippine Offshore Gaming Operation or etong POGO at ayon sa mga insider, kumikilos umano ang tatlong ito na parang isang board na nagsasagawa ng job interview sa mga nominee ng tycoon mga kababayan. So sabi pa dito mga kababayan, meron daw po mga matataas na opisyal pa ang talagang nagsasagawa daw po ng mga pagkilos or mga job interview dito daw po sa mga nominee or mga hawak nito daw pong isang tycoon na ito. So ngayon, kung etong mga ito mga kababayan ay makakapasok sa AMLAC at magkakaroon ng posisyon, lahat ng interes ng business tycoon na yon masusunod po mga kababayan. Biruin nyo yung tatlong tinutukoy dito na makapangyarihang opisyal na sinasabing ginagamit daw po mga kababayan nitong negosyanteng ito ay ang isa daw po ay may malawak na kapangyarihan laban daw po sa mga tiwali mga kababayan na opisyal at yung isa naman daw po ay aktibong sangkot sa investigasyon ng pinaghihinalaang mga kababayang flood control scam at yung ikatlo
ay may tungkuling tiyakin ng kita para daw po sa pamahalaan. Yan po yung tinutukoy dyan mga kababayan. So ngayon, ang ginagawa daw nitong tatlong matataas na opisyal na ito, sila po mga kababayan ang nagsasagawa ng job interview doon po sa mga nominee noon pong business tycoon na gustong hawakan at kontrolin. Ito pong AMLAC mga kababayan. So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito, bakit naman magiging interesado ang isang casino magnate sa AMLAC? Ang sagot ay sa mga pahiwatig ay may mga kinalaman sa isang kamakailang iskandalo na may kaugnayan po sa pondo ng flood control sa isang probinsya sa hilaga ng Maynila kung saan umano naganap ang paglalaba ng pera sa kasino ng Tycoon ng ilang tiwaling opisyal at kanilang mga kasabwat. Ang kasino na madalas banggitin sa mga mahihinang usap-usapang ito. Sabihin na lang nating kahawig ng salitang lounder mga kababayan. Sabi pa dito, basahin pa natin. Habang ang mga aligasyong ito ay nananatiling paksa ng investigasyon at due process, ang mga talagang ikinababahala ng mga taga-Mased ay ang mga mungkahing ang parehong Tycoon ay sinusubukan ngayong baguhin ang mismong AMLAC, ang institusyong dapat sana'y nag-iimbestiga sa mga ganitong bakas ng pera. Upang maisakatuparan ito, sinasabi ng mga insider na umaasa ang Tycoon sa network ng tatlong nabanggit na makapangyarihang personalidad na umani kumikilos bilang isang informal na komite sa pagpili ng mga bagong leader na makakaapekto po sa AMLAC mga kababayan. Tuloy pa natin. Sa gitna ng lahat ng ito, ayon sa mga chismis, ay isang taong kilala sa ilang bilog o isang circle na palayaw na wise man mga kababayan. Ngunit ayon sa mga kritiko, questionable ang karunungan ng planong ito. Matagal nang nagsisikap ang Pilipinas na palakasin ang mga patakaran laban po sa money laundering. Matapos matukoy ng pandaigdigang komunidad ang mga kahinaan sa sistemang pinansyal ng bansa. Kung papayagan ang pribadong interes, lalo na mula sa sektor na kilala sa buong mundo bilang mataas ang panganib sa money laundering na makakaapekto sa AMLAC, magdudulot ito ng seryosong pangamba tungkol po sa regulatory capture. So ngayon, sabi pa dito mga kababayan, dito muling napupunta ang atensyon sa Monetary Board bilang chairman na nasa kritikal na sangangdaan ng institusyon. Seremulo na mahalaga ang papel ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagpapanatili ng integridad ng sistemang pinansyal at hindi maihihiwalay dito ang kredibilidad ng AMLAC. Kaya naman, marami sa komunidad ng pananalapi ang tahimik na nananawagan sa kanya na ipagtanggol ang kanyang nasasakupan at labanan ang anumang panlabas na presyon. Sapagkat kung napapatunayang kahit bahagi lamang na mga usap-usapang ito ay totoo, hindi na lamang ito usaping tungkol sa isang kasino, isang iskandalo o isang makapangyarihang tycoon. Ito ay usapin kung kakayanin ba ng pinakamahalagang bantay ng sistemang pinansyal ng bansa ang presyon mula sa mga taong gustong manatiling nakatago ang ilang bakas ng pera mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, maliwanag naman po yung sinasabi dito mga kababayan na meron daw pong isang business tycoon ng casino mga kababayan ang gusto daw pong hawakan. Ito pong AMLAC para hindi na nga naman mahabol yung bakas ng maruruming pera mga kababayan at gumamit pa ito ng tatlong makakapangyarihang tao mga kababayan na siyang inuutos-utusan para po magsagawa ng job interview dito po sa mga nominee or mga taong hawak nito pong business tycoon na ito na nagmamanage ng isang casino mga kababayan. Nga naman, kung ito po mga nominee po niya ay maaaprubahan mga kababayan at magkakaroon ng posisyon sa AMLAC at yung interest ng isang business tycoon ay masusunod mga kababayan, malaya po niyang magagawa yung mga gusto po niyang gawin para po hindi po siya mahabol ng alagad ng batas, lalo na mga kababayan ng AMLAC na nagsusure pagdating po sa mga maruruming pera at illegal na pananalapi mga kababayan. So kayo, kung kayo po ang tatanungin sa inyong palagay mga kababayan, sino po kaya itong tinutukoy dito na isang business tycoon na gustong hawakan ng AMLAC para hindi po mahabol yung maruming pananalapi mga kababayan na talagang minamanage po nila. So comment below na lamang po kung sino po ang tinutukoy mga kababayan dito po sa usapin po na ito. At uulitin ko po mga kababayan na sana makarating po ito sa chairman ng Monetary Board na si Sir Eli Remolona Jr.
na tutukan niyang maigi ito pong AMLAC mga kababayan na mapasukan ng mga tao o mga nominee nito pong isang nito pong isang business tycoon na ito mga kababayan, dahil ang hangarin po ng business tycoon na yan talagang kontrolin ang AMLAC mga kababayan at talagang pagharian yung sistema mga kababayan ng pamamahala sa maruming pananalapi. Mga kababayan, ano po? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo, hingil po dito, comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po sa usapin po na yan. Mga kababayan, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po.